Bakit kaya may mga taong malaki ang kinikita pero laging kapos sa pera? Bakit naman may mga taong hindi kalakihan ang sahod pero unti-unting yumayaman? Masakit mang tanggapin pero hindi dami ng kinikita ang pangunahing dahilan kung bakit umaangat ang isang tao sa buhay. Maraming Pilipino ang buong buhay na nagtatrabaho ng mabuti pero nananatiling isang emergency lamang ang layo sa matinding problema sa pera. Nakatago ang tunay na sagot sa paraan ng paghawak nila sa bawat pisong dumadaan sa kanilang mga kamay. Araw-araw may perang pumapasok at lumalabas sa buhay ng bawat tao. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa kung paano ito palalaguin at poprotektahan. Dahil dito maraming empleyado ang nananatiling empleyado habang buhay. Maraming negosyante ang kumikita, ngunit hindi yumayaman. Maraming pamilya ang paulit-ulit na dumaraan sa parehong suliraning pinansyal sa bawat taon. Hindi kailanman naging sapat ang sipag lamang para magkaroon ng matatag na kinabukasan. Kahit doblehin pa ang sahod ng isang tao, maaari pa rin siyang manatiling baon sa utang kung mali ang kanyang mga desisyon sa pera. Kahit magkaroon pa ng dagdag na pagkakakitaan, pwede pa ring maglaho ang lahat sa loob lamang ng maikling panahon. Doon nagsisimula ang malaking pagkakaiba ng mga taong laging naghahabol ng pera at ng mga taong unti-unting binubuo ang kanilang kayamanan. Lumalabas na ang tagumpay sa pananalapi ay hindi aksidente, kundi resulta ng tamang paghawak sa bawat pagkakataon. Maraming aral tungkol sa pera ang hindi itinuturo sa paaralan. Hindi rin karaniwang pinag-uusapan sa loob ng tahanan ang mga prinsipyong ginagamit ng mga taong matagumpay sa pananalapi. Dahil dito, maraming Pilipino ang natututo lamang matapos magkamali ng paulit-ulit. Bawat maling desisyon ay may katumbas na panahon at oportunidad na hindi na maibabalik. Bawat tamang desisyon naman ay maaaring magbukas ng mas maginhawang buhay para sa sarili at sa buong pamilya. Narito ang 7 mahahalagang bagay na dapat maging gabay ng sino mang gustong magkaroon ng mas maayos na relasyon sa pera. Hindi mahalaga kung empleyado ka man. Hindi mahalaga kung may maliit kang negosyo o nagsisimula pa lamang mag-ipon. Nananatiling mahalaga ang mga prinsipyong ito dahil napatunayan na ng panahon na malaking bahagi sila ng tagumpay sa pananalapi. Posibleng isang ideya lamang ang magbago sa direksyon ng iyong kinabukasan. Una, magkaroon ng malinaw na direksyon para sa bawat kinikita. Hindi nagsisimula ang pag-asenso sa laki ng natatanggap na sahod, kundi sa pagkakaroon ng maayos na layunin para rito. Maraming individual ang nagsusumikap araw-araw, ngunit walang tiyak na destinasyong pinupuntahan pagdating sa pananalapi. Kapag walang direksyon ang bawat halagang pumapasok, ay mas madali rin itong mawala ng hindi namamalayan. Dahil dito nagiging paulit-ulit ang siklo ng pagkayod na walang nakikitang malaking pagbabago sa kabuhayan. Bago gumastos para sa mga nais bilhin, mas mahalagang malaman muna kung ano ang tunay na gustong marating sa mga susunod na taon. Pwedeng hangarin ang pagkakaroon ng sariling bahay o pagtatayo ng maliit na pagkakakitaan na magbibigay ng dagdag na seguridad. Nagsisilbing gabay ang malinaw na adhikain upang maging mas maingat sa bawat pasyang may kaugnayan sa salapi. Kapag alam ang patutunguhan, mas nagiging makabuluhan ang bawat sentimong inilalabas. Karaniwang naakit ang marami sa mga bagay na nagbibigay lamang ng panandaliang kasiyahan. Kasabay nito unti-unting nababawasan ang kakayahang bumuo ng pundasyon para sa mas matatag na kinabukasan. Lumilipas ang maraming buwan na walang naiipong mahalagang progreso dahil sa kakulangan ng wastong pagpaplano. Nagiging dahilan tuloy ang bugso ng damdamin upang mapalitan ng mas mahahalagang prioridad. Sa larangan ng negosyo, hindi sapat ang pagkakaroon ng benta kung walang malinaw na layuning pinansyal na sinusundan. Kinakailangan ng matibay na sistema upang malaman kung saan dapat ilaan ang nalilikom na pondo. Nagkakaroon ng mas magandang pagkakataong lumawak ang operasyon kapag maayos ang direksyong tinatahak. Nabibigyan din ng mas matatag na pundasyon ang anumang uri ng kabuhayan sa paglipas ng panahon. Nagsisimula ang maraming tagumpay sa simpleng pagpapasya kung saan dapat mapunta ang bawat kinikita. Maliit man o malaki ang halagang natatanggap, nagiging mahalaga ang bawat bahagi nito. Kapag may malinaw na layunin, unti-unting nabubuo ang mas magandang kalagayan sa pamamagitan ng magkakasunod na matatalinong hakbang.
Ikalawa, unahin ang pagbuo ng reserbang pananalapi. Hindi palaging maayos ang takbo ng kabuhayan, kahit gaano pa kasipag ang isang tao sa kanyang hanap buhay. Dumarating ang mga pagkakataong biglang nasisira ang gamit na kailangan sa trabaho, o kaya ay may hindi inaasahang gastusin sa tahanan. Kapag walang nakahandang pondo, kadalasang napipilitang manghiram kahit mabigat ang magiging kapalit nito. Doon nagsisimulang lumalim ang suliraning mahirap ng takasan kapag lumubo na ang mga obligasyon. Karamihan sa mga suliraning pinansyal ay hindi dahil sa kakulangan ng kita, kundi dahil sa kawalan ng paghahanda. Maaaring maantala ang pinagkukunan ng kabuhayan dahil sa mga pangyayaring wala sa kontrol ng sinuman. Nagiging mas magaan harapin ang ganitong sitwasyon kapag may naitabing sapat na halaga para sa mga kagipitan. Nabibigyan ng pagkakataong makapag-isip ng maayos sa halip na magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Sa maraming tahanang Pilipino, isang hindi inaasahang pangyayari lamang ang sapat upang maubos ang naipundar sa loob ng mahabang panahon. Bunga nito napuputol ang mga planong dapat sana ay para sa pag-unlad ng buong pamilya. Nagagamit ang nakalaang budget para sa ibang layunin dahil kinakailangang tugunan ang agarang pangangailangan. Nawawala tuloy ang momentum ng mga pangarap na matagal nang binubuo. Hindi kailangang magsimula sa malaking halaga upang makabuo ng matibay na panangga laban sa kagipitan. Mas mahalaga ang pagiging tuloy-tuloy kaysa sa laki ng unang naitatabi. Bawat maliit na ambag ay unti-unting lumalaki habang lumilipas ang mga buwan. Nagiging mas matatag ang katayuang pinansyal kapag pinagsama-sama ang disiplina at tiyaga. Dumadating ang panahon na susubukin ang kakayahan ng bawat isa na harapin ang hindi inaasahang hamon. Nagsisilbing sandala ng nakahandang reserba upang hindi agad mabuwag ang mga planong matagal ng pinaghirapan. Nagkakaroon ng mas malawak na pagpipilian dahil hindi agad napipilitang umutang o magsanla ng ari-arian. Ikatlo, iwasan ng pamumuhay na mas mataas kaysa sa kakayahan. Kapag dumarami ang natatanggap na kita, madalas ding tumataas ang antas ng paggasta ng isang tao. Unti-unting nasasanay ang iba sa mas mamahaling mga bagay kahit hindi naman kinakailangan. Nabubuo ang maling paniniwala na kailangang sumabay sa nakikita sa paligid upang magmukhang matagumpay. Dahil dito, mabilis nawawala ang mga biyayang matagal na pinaghirapan. Sa panahon ngayon, madaling maimpluwensyahan ng mga nakikita sa internet at social media. Araw-araw may mga larawan ng magagarang sasakyan, mamahaling bakasyon at mga produktong tila simbolo ng tagumpay. Nagdudulot ito ng pagnanais na makasabay. Kahit hindi pa naaabot ang tamang kalagayan para rito, nauuwi tuloy ang ilan sa mga pasyang nakabatay sa impresyon kaysa sa praktikal na pangangailangan. Hindi nasusukat ang tunay na yaman sa mga bagay na nakikita ng ibang tao. Mas mahalaga ang kalayaang mamuhay nang walang mabigat na pasaning dala ng labis na obligasyon. Nagkakaroon ng kapayapaan ng isang sambahayan kapag hindi palaging nag-aalala tungkol sa mga bayaring paparating. Mas nagiging matatag din ang kinabukasan kapag kontrolado ang antas ng pagkonsumo. Marunong maghintay ang mga taong may maayos na pagtingin sa pananalapi. Hindi sila agad nagpapadala sa bugso ng emosyon. Tuwing may bagong uso o nakikitang magarbong kagamitan, pinag-aaralan muna nila kung makapagbibigay ba talaga ng halaga ang isang bagay bago kumuha nito. Bunga nito, mas napapakinabangan ang kanilang pinaghirapang resources sa mas mahahalagang layunin. Nabubuo ang matatag na pundasyon sa pamamagitan ng pagiging kontento habang dahan-dahang umaangat. Hindi kailangang patunayan ang antas ng kabuhayan sa pamamagitan ng mga panlabas na simbolo ng tagumpay. Sapat nang makita ang unti-unting paglakas ng sariling kalagayan habang lumalawak ang mga oportunidad. Ganyan nabibigyan ng mas malaking pagkakataon ng sarili na makamit ang pangmatagalang kasaganaan. Ika-4, matutong pagtrabahuhin ang hawak na salapi. Karaniwang nakatuon ang karamihan sa paghahanap ng karagdagang pagkakakitaan upang mapunan ang mga pangangailangan. Subalit may mas mahalagang hakbang na kadalasang hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Nakasalalay sa wastong pagpapalago ng naitatabing halaga ang kakayahang bumuo ng pangmatagalang kasaganaan. Kapag natutunan ang prinsipyong ito, nagkakaroon ng pagkakataong kumita kahit hindi palaging nakabantay sa trabaho. Nanatiling limitado ang pag-unlad
kapag oras lamang ang ipinagpapalit kapalit ng kabayaran. Bawat tao ay may hangganan sa dami ng gawaing kayang tapusin sa loob ng isang araw. Dahil dito, mahalagang makahanap ng paraan kung paano makalilikha ng dagdag na bunga ang naipong resources. Nagbubukas ito ng mga posibilidad na hindi nakadepende sa pisikal na pagsisikap lamang. Ilang matagumpay na negosyante ang nakaunawa na hindi sapat ang basta pag-iipon lamang. Ginagamit nila ang kanilang naipundar upang makabuo ng mas marami pang mapagkukunan ng pakinabang. Nagre-resulta ito sa tuloy-tuloy na paglawak ng kanilang kapasidad habang lumilipas ang mga taon. Nabibigyan sila ng kalamangan dahil marunong silang magpalago sa halip na basta magtabi lamang. Hindi kinakailangang maging eksperto agad upang makapagsimula sa ganitong paglalakbay. Mahalagang unahin ang pag-aaral at pag-unawa sa mga oportunidad bago pumasok sa anumang hakbang. Nakakatulong ang sapat na kaalaman upang mabawasan ang mga pagkakamaling maaring magdulot ng pagkalugi. Mas nagiging matatag ang bawat desisyon kapag sinamahan ng maingat na pagsusuri. Dumarating ang yugto na ang dating maliit na naitabi ay nagiging pundasyon ng mas malaking tagumpay. Nabubuo ang benepisyo ng tiyaga habang patuloy na lumalawak ang kakayahang lumikha ng dagdag na halaga. Unti-unting bumababa ang pag-asa sa iisang pinanggagalingan ng kabuhayan dahil nadaragdagan ang mga pagkakataon. 5. Pag-aralan muna bago pasukin ang anumang pagkakakitaan. Napakaraming alok ang lumalapit sa mga taong naghahanap ng mabilis na paraan upang kumita. Karaniwan pang ipinapakita ang malalaking resulta upang makahikayat ng mas maraming sasali. Nabibighani ang ilan dahil sa pangakong madaling pagyaman ng walang sapat na pagsusuri. Bunga nito, nagiging biktima sila ng mga pagkakamaling maaring makasira sa matagal ng pinaghirapang pundasyon. Hindi lahat ng oportunidad na maganda sa pandinig ay kapaki-pakinabang sa katotohanan. Nagtatago minsan sa likod ng matatamis na pangako ang mga panganib na hindi agad nakikita. Kinakailangan ng sapat na panahon upang maunawaan ang bawat detalye bago gumawa ng mahalagang hakbang. Nagbibigay ang masusing pag-aaral ng proteksyon laban sa mga maling desisyong dala ng emosyon. Sa mundo ng kalakalan, mahalagang suriin ang bawat aspeto bago maglabas ng puhunan. Kabilang dito ang pagtingin sa demand kakumpetensya proseso at posibleng mga balakid na maaaring maranasan. Nagiging mas malinaw ang direksyon kapag nauunawaan ang tunay na kalagayan ng papasuking larangan. Nababawasan din ang posibilidad ng pagkadismaya dahil alam ang mga hamong maaaring kaharapin. Maraming tao ang nawalan ng malaking halaga hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi dahil nagmadali sila. Pinangunahan sila ng pananabik sa halip na karunungan sa pagpili. Naging dahilan ang kakulangan ng pagsasaliksik upang mapasok ang mga sitwasyong hindi nila lubos na naintindihan. Nagkaroon tuloy ng mabibigat na aral na maaari sanang naiwasan sa pamamagitan ng sapat na paghahanda. Lumalakas ang kakayahang magtagumpay kapag sinasamahan ng kaalaman ang bawat pagkilos. Nagiging mas matatag ang kumpiyansa dahil nakabatay ang pasya sa mga impormasyong maingat na sinuri. Unti-unting nahuhubog ang mahusay na paghatol na mahalaga sa pagharap sa iba-ibang pagkakataon. 6. Matutong kontrolin ang sariling pagnanais. Isa sa pinakamalaking kalaban ng matatag na kalagayang pinansyal ay hindi kakulangan ng kinikita kundi kawalan ng pagpipigil sa sarili. Maraming pagkakataon na ang isang pasya ay ginagawa dahil sa matinding pananabik kaysa sa aktual na pangangailangan. Nagiging sanhi ito ng mga pagbiling, hindi naman nakadaragdag ng tunay na halaga sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kalaunan napapansin na lamang na marami nang nagastos sa mga bagay na madaling nakalimutan. Madaling mahikayat ng mga patalastas na dinisenyo upang pukawin ang interes ng mamimili. Bawat mensahe ay nililikha upang maramdaman ng isang tao na kailangan niya agad ang isang produkto o serbisyo na dadala tuloy ang ilan sa mga pasyang ginagawa sa loob lamang ng ilang sandali. Pagkatapos ng excitement, madalas nakasunod ang pagsisisi kapag nakita na ang epekto sa budget. Mahalagang matutunan ang pagkakaiba ng kagustuhan at tunay na pangangailangan. Hindi lahat ng kayang bilhin ay dapat agad kunin sa mismong pagkakataon. Nagkakaroon ng mas malinaw na pagtingin kapag binibigyan ng sapat na oras ang sarili bago magdesisyon. Nakakatulong ang ganitong ugali
upang maiwasan ang mga hakbang na dala lamang ng bugso ng damdamin. Sa maraming pagkakataon, ang pinakamatibay na disiplina ay hindi nakikita ng ibang tao. Nagmumula ito sa kakayahang umiwas sa mga tukso kahit may kakayahan namang gumastos. Nagbubunga ang pagpipigil ng mas malaking espasyo para sa mga layuning may mas malalim na kabuluhan. Unti-unting lumalakas ang pundasyon ng kabuhayan dahil sa serye ng matatalinong pagpili. Dumaraan ang bawat tao sa mga sitwasyong susubok sa kanyang pagpapanatili ng disiplina. Nabubuo ang mahusay na paghawak sa salapi sa pamamagitan ng maliliit, ngunit tamang pa siyang ginagawa araw-araw. Nagiging mas organisado ang direksyon ng buhay kapag hindi basta nagpapadala sa pansamantalang pagnanasa. Ikapito, pahalagahan ang tuloy-tuloy na pagkatuto tungkol sa pananalapi. Nagbabago ang takbo ng ekonomiya kasabay ng pag-usad ng panahon at teknolohiya. Dahilan ito upang ang dating epektibong paraan ay hindi palaging nagbibigay ng parehong resulta sa mga susunod na taon. Kinakailangang sabayan ang mga pagbabagong nangyayari upang manatiling handa sa mga bagong hamon at pagkakataon. Nagkakaroon ng mas malawak na pananaw ang sinumang patuloy na naghahanap ng karagdagang karunungan. Marami ang nananatili sa parehong kalagayan dahil kontento na sila sa kaunting impormasyong kanilang nalalaman. Hindi nila napapansin na napakarami pang prinsipyong maaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Habang lumalawak ang pangunawa, mas lumilinaw rin ang mga hakbang na dapat gawin. Nagiging mas mahusay ang kakayahang pumili sa gitna ng iba-ibang sitwasyong kinakaharap. Nagmumula sa pagbabasa, pakikinig, at pagsasaliksik ang mahahalagang aral na hindi natututunan sa karaniwang karanasan lamang. Bawat bagong kaalaman ay maaaring magsilbing susi upang makita ang mga oportunidad na dati ay hindi napapansin. Lumalawak din ang kakayahang makaiwas sa mga bitag na madalas nagdudulot ng pagkalugi sa iba. Unti-unting nahahasa ang pag-iisip sa pamamagitan ng patuloy na pagdagdag ng mahahalagang impormasyon. Sa hanay ng mga matagumpay na tao mapapansin na hindi sila humihinto sa paghahanap ng bagong matututunan. Patuloy nilang pinauunlad ang kanilang kakayahan kahit marami na silang nakamit. Nauunawaan nilang walang hangganan ang paglinang sa sariling karunungan. Bunga nito, mas nagiging handa silang harapin ang anumang pagbabagong darating. Nagsisimula ang mas magandang bukas sa pagpapasyang hindi tumigil sa pagunlad ng sarili. Bawat natutunang aral ay nagiging mahalagang bahagi ng mas matibay na pundasyong binubuo sa paglipas ng panahon. Lumilikha ang kaalaman ng mga oportunidad na hindi kayang ibigay ng swerte lamang. Paano kung ang pagitan ng kasalukuyan mong kalagayan at ng mas maayos na kinabukasan ay hindi mas malaking sahod, kundi mas matalinong paghawak sa bawat halagang dumadaan sa iyong mga kamay? Maraming tao ang buong buhay na naghahanap ng paraan para kumita ng mas malaki. Ngunit kakaunti ang naglalaan ng panahon upang pag-aralan kung paano pangangalagaan at palaguin ang mayroon na sila. Dahil dito may mga pagkakataong dumarami ang pumapasok na salapi, ngunit nananatiling pareho ang mga suliraning pinansyal. Nagiging malinaw na hindi sapat ang pagsisikap lamang kung wala ring wastong direksyon ang bawat desisyong ginagawa. Bawat prinsipyong natalakay ay maaring magmukhang simple sa unang tingin, subalit ang mga simpleng hakbang na paulit-ulit na isinasagawa ang kadalasang nagdudulot ng pinakamalalaking pagbabago pagdating ng panahon. Doon nabubuo ang matibay na pundasyon na hindi madaling matinag ng mga pagsubok at hindi inaasahang pangyayari. Unti-unting lumalapit ang mga layuning dating tila napakalayo abutin. Walang sino man ang nagiging mahusay sa paghawak ng pananalapi sa loob lamang ng isang gabi. Nagsisimula ang lahat sa maliliit na pasyang ginagawa araw-araw kahit walang ibang nakakakita. Bawat pagkakataong pinipili ang tamang hakbang kaysa madaling daan ay nagiging bahagi ng mas magandang kinabukasan. Habang tumatagal, mas nakikita ang bunga ng disiplina, karunungan at pagtitiyaga. Darating ang panahon na babalikan mo ang mga desisyong ginagawa mo ngayon. Doon mo makikita kung alin ang nagdala ng progreso at alin ang naging hadlang sa pag-unlad. Napakahalaga ng bawat pagpiling ginagawa sa kasalukuyan dahil may kakayahan itong baguhin ang direksyon ng mga susunod na taon. Nakasalalay sa mga hakbang na ginagawa ngayon ang antas ng kaginhawaang mararanasan bukas.
Kung nakatulong ang mga aral na ito, maglaan ng ilang sandali upang ibahagi ang kaalamang ito sa mga taong mahalaga sa iyong buhay. Posibleng isang mahalagang ideya lamang ang kailangan ng isang tao upang makapagsimula ng panibagong yugto ng pagunlad. Patuloy na palawakin ang iyong kaalaman dahil bawat natututunang aral ay maaring maging susi sa mas matatag na kinabukasan. Mas maraming matalinong Pilipino sa pananalapi ang nangangahulugan ng mas maraming pamilyang may pag-asang makaahon at umasenso.